David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 271. Ganoon ang tingin ni Ling Feng sa kanyang ama, nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot, ngunit tumango pa rin. Hep, hiniling ko sa iyo na magnilay-nilay sa bahay, ngunit ayaw mo pa ring magsisi, bugbugin kita hanggang mamatay. Sinabi ni Ling Jianchuan, pinulot niya ang dumi at binasag ito sa katawan ni Ling Feng, nabasag ang dumi. Natigilan si David saglit. Hindi niya inaasahan na ganoon kalupit si Ling Jianchuan sa kanyang anak, kaya medyo nalilito siya sa sasabihin. Lao Ling, tumigil ka, bugbugin mo ang anak mo hanggang mamatay. Sinubukan ni Wang Wei ang lahat para pigilan si Ling Jianchuan. Ngunit saan siya pinakinggan ni Ling Jianchuan? Hinampis niya si Ling Feng sa mukha, at napasigaw si Ling Feng at napaungol. Mr. Chen, ipapaliwanag ko sa iyo. Bilang karagdagan sa mga gawain ng pamilya Wei, hahanap ako ng paraan para harangan ito para kay Mr. Chen. Tumingin si Ling Jianchuan kay David. Ako na mismo ang bahala sa usapin ng pamilya Wei, kaya walang dapat ikabahala si Mayor Ling. Sinulyapan ni David si Ling Feng, nakakilakilabot na binugbog, at nagpatuloy, Young Master Ling, turuan mo lang siya ng leksyon at hayaan siyang magtaas ng iyong memorya. Ang mamamatay tao na aura ni David ay tumataas, ngunit nang makita niya si Ling Jianchuan na ganito, ang kanyang galit ay ganap na nawala. Masasabi lamang na itong si Ling Feng ay talagang may mabuting magulang. Pagkatapos umalis sa bahay ni Ling Jianchuan, nagmamadaling bumalik si David sa bahay ni Su. Tiyak na kailangan ni Sonia ng higit na ginhawa kapag nahaharap sa ganoong bagay. Sa kabilang panig ng Horrendel Hospital, sa gabi, nabalitaan ng pamilyang Wei na si Wei Kunan, ang pinuno ng pamilyang Wei, ay dumating ng personal kasama ang 10 Panginoon ng pamilyang Wei. Ang 10 taong ito ay pawang nakasuot ng mabibigat na terno, at ang kanilang mga templo ay nakaumbok. Sa unang tingin, sila ay mga Panginoon ng mga Panginoon. Sa pagtingin sa kanyang anak sa kama ng ospital, ang mukha ni Wei Kunan ay sobrang pangit. Sa isang maliit na Horrendel, may mga tao pa ring naglakas loob na gumawa ng isang bagay sa kanyang anak. Tay, sa wakas nandito ka na, patay na ako, patay na ang mga paa ko, at hindi ako makakonekta. Nang makitang papalapit si Wei Kunan, napaluha si Wei Tao. Huwag kang umiyak, bigyan mo ako ng gagawin. Binigyan ni Wei Kunan si Wei Tao ng masamang tingin, ginagapos mo pa rin ang mga babae ng pamilya Su, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa mundo? Matapos makita si Wei Kunan, alam na niya ang pasikot-sikot ng bagay na iyon. Si Wei Tao ay pinagsabihan, sa sobrang takot ay hindi siya naglakas loob na magsalita, at pagkatapos na pagsabihan ni Wei Kunan, isang bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa kanyang mga mata. Siya ay isang anak na lalaki, at karaniwang hawak niya ito sa kanyang palad. Paano niya naranasan ang ganoong krimen? Pumunta ka sa direktor ng ospital na ito. Sabi ni Wei Kunan sa isa sa kanyang mga nasasakupan. Maya-maya, pumasok ang doktor na may dalang doktor na nakasuot ng salamin at puting coat. Ang taong ito ay ang direktor ng ospital. Ikaw ang dean. Malamig na tanong ni Wei Kunan. Sir. Wei. Ako ang dean. Sabi ng dean na nanginginig ang mga paa sa takot. Kamusta ang binti ng anak ko? Mr. Wei? Ang binti niyang Master Wei ay nabali sa pamamagitan ng panlabas na puwersa, at ang buong buto ng guya ay nabali. Walang paraan upang i-connecte ito. Sa hinaharap, maaari lamang akong umasa sa mga saklay. Maingat na paliwanag ng dean. Basura. Sinampal ni Wei Kunan ang dekano, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo para pagalingin ang binti ng anak ko, o papatayin ko ang buong pamilya mo. Paf! Ang dekano ay lumuhad sa lupa at nagmakaawa, Mr. Wei, wala na talaga tayong magagawa sa ospital natin, ipasok mo si Young Master Wei sa malaking ospital, o kaya mag-abroad, baka may paraan, kahit patayin mo ako, there's no way.
Tumingin si Wei Kunan sa Dean at alam niyang wala talagang choice ang ospital, kaya imbes na ipahiya ang Dean, inutusan niya ang kanyang mga katulong, ihanda ang sasakyan at pabolaikin ang young master sa kabisera ng probinsya para gamutin. Hindi nagtagal, pinaalis si Wei Tao, at tiningnan ni Wei Kunan ang eksena sa gabi ni Horrendel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang interes. Kung maglakas loob kang tanggalin ang binti ng aking anak, hahayaan kong mailibing ang buong Horrendel kasama mo. Kabanata 272. Sa bilya ng pamilyang Su, matagal nang nandito si David kasama si Sonia. Napakaganda ng mental state ni Sonia, pero sa tuwing naiisip niya ang sandaling pinatay ni David si Jordan, natatakot pa rin siya. Sa hapunan, nanatili din si David sa bahay ni Sue para kumain. Habang kumakain ang ilang tao, may sumugod na katulong at bumulong ng ilang salita sa tenga ni Ruben. Nagbago ang mukha ni Ruben, at nalungkot ang buong karamihan. Tay, anong meron? Naghihinalang tanong ni Sonia. Okay lang, may something sa company, ako na bahala, continue eating. Bumangon si Ruben, at pagkatapos ay sinabi kay David, David, maaari kang manatili dito ngayong gabi, hindi ko alam kung anong oras ka babalik, tingnan mong mabuti si Sonia. Tatay. Agad namang namula si Sonia. Tito, umalis ka na, aalagaan ko ng mabuti si Sonia. Tumango si David. Pagkalabas ni Ruben ng pinto, biglang nanlamig ang kanyang katawan, tipunin mo ang lahat ng bodyguard ng pamilya So at sumunod sa akin. Mahigit 20 bodyguards ang sumunod kay Ruben sa Regal Hotel. Sa oras na ito, sa isang marangyang pribadong silid ng Regal Hotel, nakaupo si Wei Kunan, umiinom ng tsaa at tahimik na naghihintay. At sa labas ng private room ng hotel, may mga security guard na nakatambay sa buong lugar. Ito ang mga obra maestra ni Wei Kunan. Pagdating ni Ruben sa hotel, nakatingin sa mga tumatangis na security guard, mas lalong lumakas ang galit niya. Ginoo. Wei, bisita ka sa malayo. Kung ang mga nasasakupan mo ay hindi nag-aalaga sa kanila, maaari mong sabihin sa akin, wala kang kailangang gawin. Itinulak ni Ruben ang pinto at pumasok sa pribadong silid, nakatingin kay Wei Kunan na may malamig na ekspresyon. Gawin mo. Malamig na ngumiti si Wei Kunan, hindi ko sila pinatay, ito ang hitsura ng iyong mukha, ang binti ng aking anak ay bali, dapat mong malaman, ngayon ay ibigay mo sa akin ang taong nabali ang binti ng aking anak, maaari kong iligtas ang iyong pamilyang So ay patay na. Malamig ang mga mata ni Ruben, inagaw ng anak mo ang anak ko, binawi ko lang ang paan niya, mukhang gamaan ang loob niya, ito si Horrendel, hindi kapitolyo ng probinsya, sana maintindihan mo. Nagpasya si Ruben na kunin ang lahat ng mag-isa at hindi napapasukin pa si David. Ang kapangyarihan ng pamilya Wei, malinaw na naunawaan ni Ruben, kung si David ang target ng pamilya Wei, tiyak na magwawakas ito sa hinaharap. Hahaha, paano kung nandito si Horrendel, kung crush kita hanggang mamatay, parang dinurog na surot. Tumawa ng malakas si Wei Kunan, biglang tumayo at sinabing, huwag mong isipin na hindi ko alam kung sino ang gumawa nito, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon, kung hindi mo tatanggapin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sabi ko, kinidnap ng anak mo ang anak ko, and it's considered light to lose his leg. Kung gusto mong maghiganti, pwede kang lumapit sa akin. Kinagat ni Ruben ang kanyang mga ngipin, nagbabalak na mag-all out. Lahat tama. Naningkit ang mga mata ni Wei Kunan, dahil nililigawan mo si kamatayan, tutuperin kita. Sa sandaling dumating ang mga salita ni Wei Kunan, 10 sa kanyang mga amo ang sumugod sa isang iglap. Ang mahigit 20 bodyguards na dinala ni Ruben ay nagsama-sama rin, at sila ay nagkaroon ng kumpletong numerical advantage. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang minuto, ang mahigit 20 bodyguard ng pamilyang So ay bumagsak lahat sa lupa, humahagulgol sa sakit, wala sa kanila. Yung mga nakatayo, pero nakatingin sa mga taong dinala ni Wei Kunan, wala ni isa ang nasugatan. Malaki ang power gap na ito, parang isang may sapat na gulang na binubugbog ang 4 o 5 taong gulang na bata, walang pressure.
Napakapangit ng mukha ni Ruben, at nanginginig ang katawan, pero nakatayo pa rin si Ruben, hindi tumakbo. Hihilingin ulit kita, ibigay mo sa akin ang lalaking nabali ang paa ko. Tumingin si Wei Kunan kay Ruben na may malalim na paghamak sa kanyang mukha at sinabi. Nabalian ko ang binti ng anak mo. Kung gusto mong maghiganti, lumapit ka sa akin. Now you can kill me. Nadurog ang puso ni Ruben, dahil pinili niyang pumuntang mag-isa at hindi niya hinayaang sumunod si David, hindi niya binalak pangunahan si David. Kabanata 273. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Sumimangot si Wei Kunan, may hawak na isang matalim na punyal sa kanyang kamay at direktang hinawakan ang leeg ni Ruben. Nang maramdaman ang lamig ng punyal, nagsimulang manginig ang mga paa ni Ruben. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan. Sa oras na ito, natakot din si Ruben, ngunit hindi niya maibigay si David. Mr. Wei, bakit ka pumunta sa Horrendel nang hindi nagpapalam sa elder, para maaligan ko si Mr. Wei? Habang hawak ni Wei Kunan ang punyal sa leeg ni Ruben, biglang dumating ang isang masiglang boses, at sumugod si Gu Wentian. Tumingin si Gu Wentian sa umiiyak na mga bodyguard ng pamilya Su sa lupa, tumingin sa punyal sa kamay ni Wei Kunan, at sinabing may mahinang ngiti, Mr. Wei, kaka-rating lang nitong lalaki sa Horrendel at gumamit ng kutsilyo at baril, ano ba, maupo tayo. Kausapin si. Bago umakyat si Gu Wentian, dinala niya ang punyal sa kamay ni Wei Kunan. Si Gu Wentian ay dating opisyal sa kabisera ng probinsya, kaya nagkaroon siya ng ilang pakikipagkaibigan kay Wei Kunan, ngunit ngayong nagretiro na siya, mas maliit pa ang kanyang impluwensya. Gayunpaman, binigyan din ni Wei Kunan ng mukha si Gu Wentian at muling umupo sa kanyang upuan. Sir! Su, upo ka na rin, may pag-uusapan tayo. Si Gu Wentian, sa harap ng peacemaker, ay pinaupo din si Ruben. Tumango si Ruben at umupo gaya ng sinabi ni Gu Wentian. Naabisuhan si Gu Wentian sa pamamagitan ng telepono sa kalsada mula kay Ruben. Alam ni Ruben na sa lakas ng pamilya Su, tiyak na hindi niya makakalaban ang pamilyang Wei, kaya espesyal niyang inabisuhan si Gu Wentian na pumunta at makialam. Kung kaya mong gumastos ng pera para masolusyonan ito ng walang away at patayan, maganda iyon, at ayaw mamatay ni Ruben. Sir Wei, narinig ko na rin ang tungkol sa bagay na iyon. Sa katunayan, ang bagay na ito ay medyo hindi angkop sa Young Master. Ngayon na ang usapin ay dumating na, pag-usapan natin ang solusyon. Sa palagay ko ay mas mabuting hayaan na lamang ni Pangulong Su na maghanda ng mesa. At maging sa publiko. Humingi ng tawad sa iyo, at gumawa ng kaunting kabayaran kay President Wei, gaya ng sinabi mo, hanggat kaya ng pamilyang Su, naniniwala ako na hindi tatanggihan ni Presidente si Su. Pagkaupo, sinundan ni Gu Wentian si Wei Kunan na may ngiti sa kanyang mukha. Gu, sa tingin mo ba kulang sa pera ang pamilya ko Wei? Itinaas ni Wei Kunan ang sulok ng kanyang bibig. Ito. Biglang nabulunan si Gu Wentian, medyo nahihiya ang mukha, ngunit mabilis siyang tumawa, maraming pera ang pamilya Wei, syempre hindi masama, President Wei, sabihin mo sa akin, ito. Isang bagay na kailangan. To be done. Anong magagawa ko para mapasaya ka? Ibigay mo sa akin ang taong nabali ang binti ng anak ko, at pumunta si Sonia para alagaan ang anak ko. Dahil sa kanya, naging ganito ang anak ko. Si Wei Kunan ay malamig na tumingin kay Ruben, at ang kahilingan ay sobra. Parang sinadya niyang galitin ang Ruben na iyon. Tamang-tama, pagkatapos makinig sa kahilingan ni Wei Kunan, hinampas ni Ruben ang mesa at sinabing, imposible, inagaw ng anak mo ang anak ko, at ngayon gusto mong alagaan siya ng anak ko, tumigil ka sa panaginip, kung may kakayahan ka, pwede ka nang pumatay. Ako. Akala mo hindi ako maglalakas loob. Sa sandaling matapos magsalita si Wei Kunan, pinalibutan agad ng 10 eksperto mula sa pamilya Wei si Ruben. Mr. Wei, huwag kang maiinip, bigyan mo ng payat na mukha ang matanda, tayo.
Tinatawag kang matanda, kahit nabigyan ka ng mukha, hindi mo kayang alagaan ang bagay na ito, hindi mo ito maasikaso, huwag mo akong pilitin na gawin ang isang bagay sa iyo. Bago matapos magsalita si Gu Wentian, malamig na sinabi ni Wei Kunan. Sa pagkakataong ito, mukhang nahihiya si Gu Wentian, nanginginig ang buong katawan niya sa galit, namumula ang mukha, ngunit hindi niya mapigilan. Retiro na siya ngayon. Sabi nga, umiinom ng tsaa ang mga tao para magpalamig, at wala silang impluwensya sa kabisera ng probinsya. Para malaman ang lakas ng pamilya Wei sa kabisera ng probinsya, kahit noong nasa poder si Gu Wentian, talagang gustong magalit si Wei Kunan. Hindi banggitin ang mukha ni Gu Wentian, hindi banggitin na siya ay nagretiro na ngayon, kaya hindi na kailangang bigyan siya ni Wei Kunan ng mukha. Kabanata 274. Nang walang magawa si Gu Wentian at tensyonado ang kapaligiran sa eksena, biglang bumukas muli ang pinto ng pribadong silid, at pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot. Ang taong ito ay si Ling Zhenchuan, ang pinuno ng Horendel. Pagkatapos niyang mahuli si Wei Kunan sa Horendel, sumugod siya kaagad. Wei Kunan? Ito ang Horendel, hindi ang kabisera ng probinsya. Nanakit ka lang ng mga tao sa site ko. Hindi mo ba ako sineryoso? Tumingin si Ling Zhenchuan sa mga bodyguard ng pamilya Su sa lupa at nagtanong na may malamig na mukha. Medyo nagulat si Wei Kunan sa pagdating ni Ling Zhenchuan. Hindi niya inaasahan na isang pamilyang Su ang makakapag-alerto sa pinuno ng Ling Zhenchuan. Bagamat ang pamilyang Su ang pinakamayamang tao sa Horendel, wala silang lakas na isulong ang pinuno ng lungsod. Hindi niya alam na dumating si Ling Zhenchuan hindi para sa pamilya Su, kundi para kay David. Mayor Ling? Sana ay huwag kang makialam sa bagay na ito, magiging mabuti ang iyong mayor, at hindi natin sisirain ang ilog. Medyo nagulat si Wei Kunan na dumating si Ling Zhenchuan, ngunit hindi siya natakot kay Ling Zhenchuan, isang menor de edad na mayor ng Horendel. Hindi ito sineryoso ni Wei Kunan. Noong siya ay nasa kabisera ng probinsya, ang mga opisyal na kasama ni Wei Kunan upang kumain at uminom ay hindi mas mahusay kaysa kay Ling Zhenchuan. Mataas na posisyon. Ito ang aking lugar, at may responsibilidad akong protektahan ang kaligtasan ng mga tao ng Horendel. Kung may nasaktan ka rito, maaari akong magpadala ng isang tao upang arestuhin ka kaagad. Kung ayaw mong lumala, maaari kang umalis kasama ang iyong mga tao. Magpapanggap na lang ako na hindi nangyari. Galit na galit si Ling Zhenchuan sa ugali ni Wei Kunan. Hahaha, anong joke? Humagalpak ng tawa si Wei Kunan, nakaupo ako rito, maaari mong hilingin sa isang tao na arestuhin ako, kung hindi mo ako masunurin paalisin, gagawin ko si Wei Kunan kung ano ang gusto mo. Huling pangalan. Si Wei Kunan ay walang kahit katiting na paggalang kay Ling Zhenchuan. Dahil sa pagtatayo ng isang sangay sa Horendel, palaging hinahadlangan ni Ling Zhenchuan ang pagtatatag ng pamilya Wei sa Horendel. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Wei Kunan. Paano ito posible ngayon? Bigyan ng mukha si Ling Zhenchuan. Ikaw. Namula si Ling Zhenchuan at galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maging mayor at makinabang ang iyong mga tao sa Horendel. Huwag kang mag-alala tungkol dito, kung hindi, natatakot ako na ang iyong itim na sombrero ay hindi magagarantiyahan. Si Wei Kunan ay labis na mayabang. Ang pamilyang Su, ang pinakamayayamang tao sa Horendel, ang nangungunang pinuno ng lungsod na si Ling Zhenchuan, at si Gu Wentian ay narito lahat. Naging tensyon na naman ang kapaligiran, walang nagsasalita, at ang buong pribadong silid ay napuno ng panginginig. Dong dong dong. Biglang, nagkaroon ng gulo ng mga yabag, at si Lin Chanho ay sumugod sa pribadong silid kasama ang 12-dosenang tao. Nang makita si Ruben na napapaligiran ng 10 eksperto sa pamilya Wei, nanlamig ang mukha ni Lin Chanho, at pinangunahan niya ang 12-dosenang mga tao upang harapin ang mga amo ng pamilya Wei. Tumayo ka at protektahan si Ruben sa likod mo.
Si Ruben ay kalahating gulang na asawa ni David, at si Lin Chanho ay hindi nang ahas na hayaang magkamali si Ruben. Nang makitang dinala ni Lin Chanho ang mga tao dito, hindi na nagulat si Wei Kunan, bagkus ay natawa na siya hahaha, lalong nagiging kawili-wili, pati ang underground na emperador ng Horrendel, si Lin Chanho, ay dumating na, at kakaunti ang mga tao ngayon. Ang pinakamalaking lineup ni Horrendel, tama ba? Wei Kunan? Hindi kayang talunin ng isang malakas na dragon ang mga lokal na ahas, kahit na ikaw si Guo Jianglong, kung manggahas kang manggulo sa Horrendel, papapasukin kita at aalis. Pinandilatan ni Lin Chanho si Wei Kunan nang walang takot sa kanyang mga mata. Matapos kunin ng Julidan, bumuti ang lakas ni Lin Chanho, na naging mas matapang pa niya, lalo na sa pagsunod sa panahon ni David at pagkakita sa lakas ni David, lalo siyang naging walang takot. Kung ito ay naiwan sa nakaraan, ito ay magbibigay ng lakas ng loob kay Lin Chanho, at hindi siya maglalakas loob na makipag-usap ng ganito kay Wei Kunan, ang pinuno ng pamilyang Wei, silang dalawa ay hindi magkapareho ng ranggo. Sa tabi ng magnitude. Kabanata 275. Saglit na natigilan si Wei Kunan, hindi niya inaasahan na maglakas loob si Lin Chanho na magsalita sa kanya sa ganoong tono, at pagkatapos ay naging malamig ang kanyang mukha. Ikaw Lin Chanho, karapat-dapat ka rin sa isang lokal na ahas, sa aking paningin, ikaw ay walang iba kundi isang uod. Pagkatapos magsalita ni Wei Kunan, inihampas niya ang kanyang palad sa mesa, at agad na nabasag ang matigas na mesa. Sa pagkakataong ito, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ng lahat, at nakasimangot pa si Lin Chanho. Hindi niya akalain na ang Wei Kunan na ito ay may ganoong baluktot na lakas. Ngayon kailangan kong alisin ang mamamatay tao na nabali ang aking binti. Ngayon ay bibigyan kita ng 5 minuto para pag-isipan ito, isuko ang isang tao o mamatay. Nang lumabas ang salitang, patay, ay biglang bumagsak ang temperatura sa buong pribadong silid, dahilan para manginig si Ruben at ang iba pa. Mr. Su, ipinaalam ko kay Mr. Chen. Kung wala si Mr. Chen, kung kumilos si Wei Kunan, tatakbo ka muna. Susubukan kong pigilan ako sa isang tao, at ang aking mga tao ay magtitipon sa lalong madaling panahon. Bulong ni Lin Chanho kay Ruben. Ikaw? Nang marinig ni Ruben na si Lin Chanho ang talagang nagpaalam kay David, bigla siyang nawala ng magawa. Nandito si David, hindi ba ito ay hatol ng kamatayan? Mukhang hindi papatayin ni Wei Kunan ng sinuman, kaya hindi siya susuko ngayon. President Su, huwag kang mag-alala. Naaliw si Lin Chanho, lubos siyang nagtiwala kay David. Sa kabilang banda, si David, na kumakain, ay biglang nakatanggap ng mensahe mula kay Lin Chanho. Nang makita ni David ang nilalaman ng mensahe, ang kanyang buong katawan ay sumambulat na may nakamamatay na aura. David, ano bang nangyayari sa'yo? Tila naramdaman ni Sonia ang nakamamatay na aura kay David at maingat na nagtanong. Ayos lang ako, kumain ka muna. Tumayo si David, kinuha ang kanyang Amerikana at isinuot sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sinabi sa mga katulong ng pamilyang Su, alagaan mo si Miss, huwag siyang palabesin. Alam ko uncle. Magalang na sabi ng katulong ng pamilya Su. Saglit na natigilan si David, sinulyapan ang magalang na lingkod ng pamilya Su, at biglang ngumiti ng walang magawa. Siya at si Sonia ay hindi pa formal na nagtatag ng isang relasyon, at palagi silang hindi nag-iisa, ngunit sa mga mata ng pamilyang Su, kinikilala na nila siya bilang kasintahan ni Sonia, na syempre. Teka, tretuhin mo ng mabuti ang sarili mo. Tinapik ni David ang balikat ng lalaki at umalis pagkatapos magsalita. I felt very comfortable when my uncle called David. The time is up, what do you think? Para makipagkaibigan, o mamatay. Malamig na tiningnan ni Wei Kunan si Ruben at nagtanong. Matapos makausap ng 10 master ng pamilya Wei si Wei Kunan, agad silang tumayo. Sa pagharap sa 12 ng mga tao ni Lin Chanho, hindi sila natakot.
Sa mata ng mga taong ito, ang mga taong dinala ni Lin Chanho ay walang iba kundi mga hamak na madaling matapakan hanggang mamatay. Wei Kunan, hindi ako marunong makipagkaibigan. Matigas ang mata ni Ruben. Well, dahil hindi ka nakikipagkaibigan, pagkatapos ay mamamatay ka. Nanlamig ang mukha ni Wei Kunan, gawin mo. Matapos matanggap ng 10 Panginoon ng pamilya Wei ang utos, sumugod sila patungo kay Lin Chanho at ang iba ay parang mga tigre na bumababa sa bundok. Basura ko ang anak mo, lumapit ka sa akin kung may kakayahan ka. Sakto namang pumasok si David. David. Nang makitang paparating si David, baka sa mukha ni Ruben ang pag-aalala. Uncle, don't worry, I'll be fine. Tumingin si David kay Ruben nang may pasasalamat. Hindi niya inaasahan na ipaglalaban ni Ruben ang matandang buhay na ito para sa kanya. Ginoo Shen. Ginoo Shen. Magalang na binati ni Ling Zhenchuan at Gu Wentian si David nang makita nilang paparating si David. Mayor Ling, Gu, salamat sa iyong tulong. Sabi ni David salamat. Agad na nahiya si Ling Zhenchuan at Gu Wentian, hindi kami tumulong, hindi nila kami pinanood. Ako na mismo ang hahawak sa bagay na ito. Huli na, Mayor Ling, Gu, bumalik ka na at magpahinga. Bahagyang ngumiti si David. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.